Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Ang pangalan ko po ay si Caroline Hernandez. Pangalawang anak po ako ni Sister Hiling at ni Daddy Popoy. Sisimulan ko po ang aking patotoo dun sa isang tanong ng aking kapatid. Ang tanong mo niya sa akin, Ate, bakit ganun? Parang walang pagbabago sa ating buhay. Nagulat ako dun sa tanong niya. Sabi ko, hindi totoo yan. Hindi mo ba natatandaan kung paano tayo nagsimula? Dito sa street na to, E. Rodriguez, pinili niya, tinawag niya, pinili niya, at sinet apart niya ang ating sambahayan. May nakita ang Diyos sa puso ng ating mga magulang. Kaya sila'y tinawag. Sa dami-dami ng sambahayan dito sa street na ito, pinili niya ang ating sambahayan. At sinabi ko rin sa kanya, natatandaan mo, tingnan mo nung araw, maliit pa ang ating bahay. Meron tayong isang papag. Hanay-hanay tayong nakahiga doon. Isang papag, doon tayo nagsimula. Pero ngayon, tingnan mo. Sabi ko sa kanya, pasensya na po, medyo kinakabahan. Sabi ko sa kanya, tingnan mo. Meron tayong bahay dito, doon sa tinitirahan po namin sa ibang bansa. At meron tayong bahay dito sa Pilipinas. Meron pang extension, may bonus pa. Binigyan tayo ng sasakyan ng Panginoon doon. Doon, sabi ko sa kanya dito. Binigyan pa rin tayo ng Panginoon sa sasakyan dito sa Pilipinas. Tingnan mo ang kabutihan ng Diyos na ito sa ating sambahayan. Sabi ko sa kanya, tingnan mo nung araw. Kapag mag-uuwi si Daddy ng isang mansanas, laging hating kapatid. Kung 6 kami, hahatiin yun sa 6. Tingnan mo rin nung araw, mag-uwi, bibili tayo ng isang mangga, sabi ko. Ihahatiin yung manggang yon sa 3. Ninipisan yung buto dahil sa yung pisngi kailangan pang hatiin yun sa 4. Sabi ko gano'n sa kanya. Sa damit, tingnan mo, makakatikim lang tayo ng bagong damit. Paminsan-minsan lang. Pero tingnan mo ngayon, sabi ko sa kanya, makakabili ka ng ilang mansanas na gusto mo. Makakabili ka ng kaing-kaing na mangga na gusto mo. Tingnan mo, sa pananamit, nakakabili ka ng gusto mo damit at nagiging pagpapala ka pa sa iba, sabi kong gano'n sa kanya. Pagdating sa pag-aaral, hindi ba ang Diyos ring ito ang kumilos sa puso ng tao upang sila'y umaksyon in our favor, sabi kong sa kanya. Hindi kaya ng 1 income ang family natin. Kasi at that time, full-time nang naglilingkod si nanay, si Daddy lang yung nagtatrabaho at that time. Pero sabi ko sa kanya, tingnan mo ang pabor na to na ibinigay sa ating pamilya ng Diyos na buhay na ito. At sa pagdating sa trabaho, nakapagtapos kaming lahat, 6 na magkakapatid. Kung paano, ito'y pabor, totoong pabor. At sa pagdating sa pagtatrabaho, hindi ba, sabi ko sa kanya, tingnan mo, binigyan tayo ng maayos na trabaho ng Panginoon. At sa trabahong ito, nagiging solusyon ka sa employer mo. Hindi ba, nakita mo ba yung bigay ng wisdom, knowledge, and understanding ng Panginoon na ang pangako niya, ang tipan niya, na lahat ng hawakan ng iyong kamay ay kanyang pagpapalain. At naalala ko nga, at sinabi ko sa kanya, yung tanong mo, sabi ko sa kanya, tingnan mo ang kabutihan ng Diyos na ito. Tayo'y pinagpala ng Panginoon. Isang mabuting Diyos na hindi nagbabago, na ang kanyang tipan ay hindi nagbabago, ang kanyang pagtatapat ay hindi nagbabago. At naalala ko ngayon, bawat nagsasalita dito,
lagi kong naririnig na mahirap, hindi madali. Common ko na pong naririnig yan sa lahat na nagpapatotoo dito. Which is true. Totoo yun. Mahirap, hindi madali. Pero, sa bawat proseso na dinadaanan mo, nandoon ang salita ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos. Ibinibigay niya ang awit ng kanyang pagliligtas. At minsan nga, nung ako'y narito pa sa Pilipinas, nag-aaral pa ako noon, kasi yung dati naming bahay, may gripo na kami noon. Pero may poso pa rin kami. At that time, walang tubig. Kailangan ko umigib ng tubig, simula sa poso hanggang sa toilet namin. At habang ako'y naglalakad para umigib ng tubig, nakaramdam ako ng pagkainis, pagkamuhi. Dahil iniisip ko, ano to? Malapit lang naman yung poso, pero ayoko. At habang ako'y lumalakad, dala ko yung balde papunta dun sa poso, narinig ko sa aking kaloob-looban, umapaw sa aking kaloob-looban, surely blessing, I will bless thee. And multiplying, I will multiply thee, and you will be a blessing. At dumating sa akin nang marinig ko yun, dumating sa akin yung kapayapaan, yung assurance na hindi laging ganito. Hindi laging ganito. Kaya, ang masasabi ko, God is at the point of your need. Always at the point of your need. Hindi man physical manifestation agad na makikita mo, pero yung salita niya, sapat na yon na masasabi mo na sagot na, nasagot na. May pagbabagong mangyayari. Yun na yun. At naalala ko nga, nung ako'y nagkaroon ng trabaho dito, dati akong nagtrabaho sa bangko dito, nung pauwi ako one time, kaya ko ito'y pinato, hindi ko ito'y malilimutan. Pauwi ako one time, nakasakay ako sa jeep. At ako'y nakapikit. At sa aking isipan, binabudget ko yung, siguro at that time, sweldo yun eh. Binabudget ko yung sweldo ko. Sinasabi ko, ito para sa kuryente, ito para sa tubig, ito ay para sa ganon, ito para sa ganon. At bigla akong narinig, huwag mo akong limitahan. Rinig na rinig ko yun, ako'y napadilat. Ang sabi ko, Panginoon, patawarin mo ko. Kaya sa ngayon, oo, nagseset aside ako ng para doon, para dito. Pero, kung ano man yung matira, hindi ka na nagwo-worry. Kasi alam mo na ang Diyos na ito, na nagsabi sa iyo, huwag mo akong limitahan, ay siyang magmumultiply kung ano man yung maliit na natira sa sweldo mo. Kaya, sabi ko nga, ito'y kataas-taasang Diyos na nagmamay-ari ng langit at ng lupa. Ang ibig sabihin, siya ang may total control sa lahat ng pangyayari sa iyong buhay. At yun nga, yung pinakahuli na naranasan ko, recently lang ito, may dumating na sitwasyon sa aking buhay na ang i-describe ko lang, hindi ko na sasabihin ng detalye, i-describe ko lang na it's beyond my control. Wala sa kakayahan ko para ito'y masolusyonan. So, pero bago pa ito'y paranas sa akin ng Panginoon, meron ng salita siya sa akin. Ang sabi niya, nung palabas ako, papasok sa trabaho, sabi niya sa akin, be still, salvation is coming. Napasabi ko, hala, sabi kong ganun. Mukhang meron akong sitwasyon na papasukin na I need saving. Kasi sabi niya, salvation is coming. So, ibig sabihin, I need saving. So, kaya nga sabi ko, nung dumating yun, sabi ko gano'n na lang. Pero sabi ko sa Panginoon, ibinibigay ko ito sa iyo, Panginoon. At nang nandoon na ako sa proseso na sitwasyon na yun, o sa circumstance na yun, patuloy ang salita ng Diyos na dumadaling sa akin. Yung Psalm 121,
at saka yung Romans 8:28. Patuloy na dumarating yon at lagi nang kinukonfirm dito si Theoclet. Pag dumating sa akin ng salita, nakukonfirm dito sa pulpitong ito. Kaya, ang alam ko, nandoon yung bahid. So, nung at that time, sabi ko, sige, Panginoon, pinagkakatiwala ko ito sa iyo. Pero ito rin ang natutunan ko. Kapag nasa season ka ng waiting, dalawa ang dumadating sa iyo. Ang salita ng Diyos at ang doubt. At that time, meron akong salitang pinangahawakan na. Pero dumadating pa rin yung sa isipan ko yung, nako, baka ganyan, baka ganyan, baka ganyan, baka ganyan. Sabi ko, muli ako nanalangin sa Panginoon, sabi ko, if you really have my back, Lord, and if you really got this, yung aking situation, may sabihin, kung talagang hawak mo ko, kung talagang ikaw ang gumagawa sa buhay ko ngayon, sabi ko, show me your rainbow. At nung ako'y nananalangin, nandoon ako sa kwarto ko. At nakatingin ako dun sa bintana. At maya-maya, few minutes, gumuhit yung rainbow. Sabi ko, tunay ka, Panginoon. Hawak mo ko. Kaya at that time, hindi na ako nagtanong sa Kanya. Sigurado na ako. Maghihintay na lang ako ng physical manifestation nung dalangin na yon. Kaya after 2 months, dumating yung physical manifestation. Hindi lang natapos doon dahil sa meron pa akong hiningi sa Kanya. Yung posisyon na gusto kong applyan. Nung ako'y unang in-interview, hindi ako nakuha. Nagtanong ako sa Panginoon, Panginoon, bakit? Wala siyang sagot. Tapos, nung dumadating na naman yung negative thoughts, meron na akong salita ng Diyos, pero dumadating pa rin yung negative thoughts. Kasi yung unang nakuhang tao is anak ng team leader sa kabilang team. Tapos yung, sabi ko, dun sa aming team, meron pa dong mga anak ng kung sino-sino na may posisyon dun sa company. Sabi ko, nung nag-uusap kami nung kapatid ko one time, lunchtime yata iyon, sabi ko sa kanya, bako hindi ko makukuha yung posisyon kasi ito'y anak ni ganito, ito'y anak ni ganyan. Baka unahin sila bago ko pa makuha yung posisyon. Sabi nung kapatid ko, alam ko Diyos yun. Sabi niya, anak ka ng Diyos. Nagulat ako, parang may bumuho sa aking, hindi ko maipaliwanag, parang yung negative thoughts na aking pinapasok sa akin, parang biglang nawala. Sabi ko, teka muna, o nga no, anak ako ng Diyos, bakit ko malilimutan yung identity kong yun na ako'y isang anak ng Diyos? Kaya pinanghawakan ko yun, alam ko hindi kapatid ko yun eh. Kahit medyo madaldal yung kapatid ko, pero binabahiran siya ng Panginoon na, binabahiran siya ng Panginoon na sinabi niya, anak ka ng Diyos. At nang marinig ko ngayon, okay na. Mananahimik na ako, hindi ako magtatanong. Maghihintay ako. At nung bago nga ako kami pumunta dito, nag-log off ako ng maaga doon sa trabaho ko kasi nga para mag-prepare kami. Maya-maya, after 30 minutes na mag-log off ako, tumawag yung boss ko. Sabi niya sa akin, Caroline, I have good news for you, sabi niya sa akin. Sabi ko, oh, it's really, what is it? Sabi ko ganun sa kanya. At sabi niya, I'm going to offer you the position. At ako'y natuwa. Sa aking kaloob-looban, alam ko na kung ano yung good news na yun. Kasi, yun nga, ito na yung physical manifestation ng aking dalangin at ng salita ng Diyos na kanyang sinugo, na sinabi niya sa akin, salvation is coming. At yun nga, sabi niya, will you accept? Sabi niya sa akin. Sabi ko, yes, I will accept it. Sabi niya ganun. So sabi niya sa akin, enjoy your holiday, you really deserve it. Kaya nga, yung pagtuturo ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng sitwasyon, mahirap, hindi madali. Pero isinusugo niya ang kanyang salita upang tayo maligtas. At dumating kasi sa akin, yung physical manifestation ng dalangin mo is end result na yon. Pero yung nandoon ka sa proseso,
na dumadating sa iyo ang salita ng Diyos, na panghahawakan mo yung salita ng Diyos, yun na yung sagot sa dalangin mo. Iniintay mo na lang yung physical na mahawakan mo, yung idinadalangin mo. Kaya mga kapatid, yung mga susi dito at mga mensahe na ipinapahayag sa pulpitong ito, kung titingnan mo parang wala lang, inihahayag lang. Pero hindi nyo alam na ito'y isang binhi na inihahasik sa inyong mga puso. Dahil sa tamang kapanahunan, ito'y lalabas sa inyo. Ito'y lalabas sa inyo. At hindi yung sarili mong kalakasan, kundi yung Espiritu na nagpapaalala sa inyo ang mga salita. Katulad nga lang, nung ako'y nag-aaral pa, hindi ko po ini-encourage yung mga estudyante na hindi mag-review. At the time na may final exam kami, ipinapatotoo ko to dahil sa hindi ko siya malilimutan itong susing ito. May final exam kami noon. Hindi, yung lahat ng tanong, hindi ko pinag-aralan. As in, totally wala. Sabi ko sa Panginoon, Lord, wala po akong alam. Hindi ko po napag-aralan. Nung ako'y nag-review, hindi ko to na-touch. Kaya nung sumasagot kami, sabi ko, sulat, sagot, sagot, sagot. At nung matapos yung exam, sabi ko, Lord, I will do all I can do, and I will leave the rest to you. Nung binigay na yung result, sabi niya, oh, ito na yung highest, si Caroline. Nagulat ako. Sabi ko, wala nga ako review, pero nagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa siya yun. Siya yun. Hindi sa iyong kakayahan, o hindi sa iyong kalakasan, kundi sa Diyos. Sa Diyos na nagsasabi sa iyo, hawak kita. At nung kauli-ulian masasabi ko lang po sa inyong mga magulang na ang pinakadakilang pamana na inyong pamamana sa inyong mga anak ay hindi ang material na bagay. Susunod lang yan. Pero ang pinakadakila na pamamana nyo sa inyong mga anak ay yung ipakilala nyo sa Kanya kung sino ang source na ito. Sino ang source na ito? Kasi sa akin, hindi sa lahat ng panahon kasama nyo ang inyong mga anak. Iyan pupunta sa iba't ibang lugar. Hindi nila kayo matatawagan o physically, hindi nyo sila mapupuntahan. Pero kapag kilala nila ang source, alam nila kung sino ang kanilang tatakbuhan. Nasasabi ko ito kasi ito'y aking karanasan. At one time nga, tatapusin ko na po kasi susunod po yung kapatid ko. Sabi, nung ako'y nagre-review, kasi pag may sinasabi sa akin ang Panginoon, sinusulat ko ito. At nung nagre-review ako ng aking notes, nakita ko yung salita na God does not take His eyes off you. So do not take your eyes off Him. Yun ang salita na nilagyan ko ng date. Hindi ko lang matandaan ng situation, pero narinig ko siya sa Panginoon. At yun nga, minsan na nagsasalita dito si Theoclet, habang nagme-mensahe siya tungkol kay Esther, nung inaabot na ni Asero, yung Haring Asero yung scepter, inaabot na niya kay Esther, biglang, habang ako'y nakikinig, biglang nagsalita ang Panginoon sa akin, sabi niya, I was there. Nung inaabot ni Asero yun, sabi niya, I was there. Nandoon siya sa punto ng kamatayan at buhay ni Reyna Esther, nandoon siya. Kaya masasabi ko na sa lahat ng sitwasyon na ating nararanasan, masama man ito o mabuti, mahirap man o madali, ang Diyos ay laging doon, nasa punto ng ating pangailangan. Kaya nga, hinihingi ko lang sa inyo na sabihin natin, God does not take His eyes off you. So, do not take your eyes off Him.
Purihin po ang Panginoon. Meron, hello. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Annette, pang-apat na anak ni Tipopoy at Tihiling. Papasalamat ako sa Panginoon dahil sa binigyan niya kami ng mga magulang na tapat, na mabait, at mga matulungin. Simulan ko ho yung patotoo ko. Simula pa bata kami, kaya mahaba-haba po ito. Hindi, joke lang. Hindi ho, yun ano lang yung naalala ko po. Siguro, grade 1 pa ho ako noon. Si nanay ho yung nauna sa umattend po sa gawain ito. Sumasama-sama ho kami pa, mga bata-bata pa ho kami. Pero pag pupunta kami dun sa kabila, sa mga lola ko, sa mother side, minsan ho, dinadala kami ng lola ko sa pagpunta sa Katoliko, pagsimba. Tapos, kataon naman na dinala ko ng lola ko, mahal na araw yun eh. Ang aking birthday, laging tumatapat ng mahal na araw. Kaya laging malungkot. Tapos, sasabihin pa nung lola ko, huwag kang mag-ingay kasi patayan Diyos. Sabi ko gano'n, birthday ko eh. Sabi ko gano'n. Tapos, hindi, patayan Diyos. After 3 days, mabubuhay yan. Kaya, sabi ko, parang hindi ako tatami. Tinanong ko sa nanay ko, sabi ko, Nay, bakit gano'n? Namamatay ba ang Diyos? Sabi ko, hindi. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos na nakilala natin ay buhay. Hindi yun namamatay. Once lang siya namatay, 3 days, na siya, nabuhay na. Hanggang ngayon, nanatiling buhay. Hindi sabi ko sa sarili ko, doon ako sa Diyos na buhay. Kaya after noon, hindi na ako sumasama sa lola ko. Dito na ho kami sumasamba. Doon din nga hong panahon na yon, kami din ho yung mga unang kabataan na sa Sunday school. Tapos kami din yung mga unang kabataan na sa choir. Nung araw yun, 2 pila lang ho kami. Pero ngayon, tignan nyo, dami ng kabataan. Kaya nakakatuwa akong pagmasdan. Na ganda ho na laging yung i-encourage yung mga anak nyo na naka-attend ng Sunday school, tsaka yung makapaglingkod sa Panginoon habang bata pa sila. Ngayon ho, fast forward sa mga pag-aaral. Sa pag-aaral ko noon, laging ang salita ng Panginoon ang pinangahawakan ko lagi. Lalo na ho sa mga exams na dumarating, minsan may mga mahihirap na magsubok. Laging yung salita niya na laging binabanggit na magbibigay sa'yo ng kalakasan. One time ho, naalala ko noon na algebra ho yung aking subject. Kuha na ho ng class card. Tapos ayaw bigay yung professor ng class card. Sabi niya, ang pinasalang niya, siguro 25% ng klase kasi mga favorite niya. Pero kami, wala pa. Sabi ko, naku, paano ba yan? Sabi ko gano'n, kailangan ng class card. Tapos biglang sabi niya, sige, kukuha kayo ng exam ngayon. Naku, sabi ko gano'n, wala akong review. Hindi pa ako nakakapag-review, pero kukuha daw ng exam. Sabi ko, Panginoon, basta yung salita mo na sa mga susi na like yung pinangahawakan, sabi ko ay, yun nga ho, sabi din ni ate na, can do what I can do, but I will leave the rest to God. Di kuha ho na exam. Tapos after noon, right there and then, sabing gano'n kunin niyo yung class card niyo sa kabilang side. Pagpunta ko doon, sabi ko, Panginoon, hindi ako
magte-take na for an answer dahil kailangan ko to na mapasa. Kasi doon sa eskwelahan na nag-aaralan ko dati, kailangan mo yung maipasa mo yung first year and second year bago ka medtech. Pag hindi ho ako nakapasa, ma-delay ho ako. Ay ko, sayang yung pamasahe, sayang yung mga matrikula. Tapos nung pagpunta ko, class, binigay ho yung class card, sabing gano'n, pasado ka. Kaya po rin po ang Panginoon doon. Yung susi na yun na lagi kong binabanggit lagi. Tapos nung mga bandang matagal na rin ho yun na nagpunta ho ako sa ibang bansa, ako ho yung nauna. Marami hong pagsubok sa unang dating ko doon. May na-experience ho ako na hindi maganda. Tapos sabi ko sa Panginoon, balik ko muna tayo. Yung paalis pa lang ako, binigyan ako ng nanay ko ng maliit lang ho ang card na gano'n. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Lean not unto thy own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Sabi ko, sige, baon ko na yun. Sabi ko, yun lang yung pinangahawakan na salita. Tapos pagdating ko doon, naging hindi maganda yung una kong start. Pero sa kabila noon, may ginamit ang Diyos na mga tao na tumulong sa akin para ako maka-establish dun sa lugar na pinuntahan ko. Hanggang sa una pa lang, may ginamit na siyang isang tao sa akin. Doon ako nakatira sa kanila. Tapos after nun, nalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kailangan ko po ng trabaho kasi hindi naman po pwedeng mag-aasa na lang ako sa kanila. Kailangan ko ng trabaho. Tapos, meron ho akong try ko sa laboratory kasi sa labo ako. Tapos nung bandang, nasa shopping mall ho ako noon, may nakita akong dalawang mag-asawa, foreigner. Sabi nila, magpasa ka ng resume. Sulat mo na lang. Kasi nung araw ho, pwede pa ho pasulat eh. Sinulat ko, pinasa ko dun sa laboratory, sa private lab. Sabing ganun, pasa mo, tapos mag-intay ka na lang. Ko, sige Lord, pinadalahin ko ho yun. Panginoon, kailangan ko ho ng trabaho. Tapos nung wala pa hong isang linggo, tumawag na ho. Tapos sabi niya, sige, pwede ka ba sa interview? Interview na ho. Natanggap po ako. Ano lang ho yung casual. Sabi ko, Panginoon, alam niyo yun, pag nagkaroon kayo ng personal na relationship sa Panginoong Jesus, pwedeng siyang kausapin araw-araw. Sabi ko, Lord, ayoko po nung casual lang. Gusto ko po permanent na kasi mas maganda ho yun. Tapos, kataon ho na ako'y nag-start pa lang doon. Bigla ho, dalawa ho kami, isang permanente yung matagal na doon, tapos ako casual. Sabi ko, Panginoon, alam ko na kayo yung gumagawa ng ways kasi your ways are higher than mine. Your thoughts are higher than mine too, sabi ko. Tapos nung bigla na lang yung kasama kong permanent, nag-resign. Tapos sabi ng supervisor, sige, ikaw na pumalit. Kaya ako yung napapasalamat sa Panginoon din dahil napakabuti niya. Tapos noon hong time na yun, sa sa pagkakuha ng dugo at that time. Sabi ko, Lord, gusto ko nang makapagtrabaho dun sa mismong laboratory. Sabi ko, gusto ko na yung kung ano yung tinapos ko dito, makapagtrabaho ako na yun din. Dumalangin po ulit ako. Sabi ko, gusto ko po na makatulong din sa aking mga magulang kasi nandun na po ako. Bigla hong sabi nung isa kong kasamaan, mag-apply ka sa lab, magsulat ka mag-type ka, ipasa mo ulit resume mo, pasa huli ako. Tapos dalangin. Interview po ako, pero yung binigay sa akin trabaho at that time, casual, temporary. Tapos, dahil sa laboratory, shift work ko yun sabi ho, ang bibigay kong oras sa'yo between 10 to 5, mga ganyan. 10 oras ho ng gabi, madaling araw. Wala ho akong kotse noon, wala akong mga bus nung araw. Sabi ko, paano ko sasakay? Sabi nung nag-interview sa akin, paano ka
yung transport mo kasi ano yun eh, hating gabi ang ang gagawin ng trabaho. Ko. Sige po, basta ako na po bahala doon. Tapos nagte-training ho ako at that time. Sabi ko, Panginoon, paano ho ba? Sabi ko gano'n, hindi mahirap ho magbiyahe pag gano'n. Wala hong bus, hindi ho naman ho ako pwedeng mag-taxi every night. Mahirap ho yun. Pero sabi ko, Panginoon, bigyan niyo ulit ho ako sana po ako'y maging permanent. Dalangin ko ho na magkaroon ng permanent position. Di tinatrain na ho ako noon. Tapos, dalangin pa rin akong dalangin. Bigla na lang sabi niya, sige, sabi ng boss, training ka lang, tingnan natin. Tapos, nung training ko po, biglang, yung isa sa mga permanent na staff doon, nag-resign. Kasi uwi daw siya sa kabilang state. Tapos, sabi nung supervisor ko, sige, sa'yo na yun, permanent. Sabi ko, ay, naku, salamat Panginoon. Kaya, noon hong time na yon sa private lab pa ho ako sa laboratory. Matagal din ho ako doon. Tapos bigla na lang nung natrabaho, bigla ako napadalangin uli. Sabi ko, Panginoong Jesus, sabi ko gano'n, dito ho ako sa private lab. Pero ayoko na po nung shift work kasi nakapagod ho. Minsan alas 5 ng madaling araw mag-start ka o kaya alas 12 ng hating gabi andong ka. Sabi ko, bigyan niyo naman po ako ng trabaho sa na hindi na po ako wala na hong shift work, between 9 to 5 lang. Dumalangin po ako noon. Tapos sabi niya, aksyonan mo, sabi gano'n. Di ang ginawa ko ho, nagpasa ho ako ng resume ulit dun sa ospital, sa government hospital na ho. So sabi ko, Panginoon, i-actionan ko na ho to. Basta sa'yo na lang ako mananalig na bibigyan niyo po itong trabaho sa akin. Tapos nung pagdating ho na yun, nakakuha po ako interview. Tapos binigay po uli yung posisyon na yun. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kagandahang loob. Tapos nung panahon na yun, tuloy-tuloy ho yung pagtatrabaho ko, parang minsan nakapapagod. Sabi ko, kaya ho nasabi ko kay ate, sabi ho daw madaldal, hindi naman ho kadaldalan. Sabi ko nga ho, tunay nga yung sabi ng Panginoon na sa iyong kahinaan, siya yung kalakasan. Tapos, balik ho tayo dun sa time na umuwi ho kami nung 2022. Lagi ho namin dinadalangin sa Panginoon. Maganda na hong yung bahay ho sana mapagawa. Pero sabi, ang mahalang aabutin. Sabi ko, ano ba yan? Yung thought na hindi kaya kasi wala naman tayong ganyan. Again, negative, sabi ganun. Huwag kang maging negative. Tapos, naalala ko nung kami dumadalangin sa luma naming bahay, nandun po kami, nananalangin kami doon na yung pong every night na nagdadalangin kayo. Tapos si ate ho dumalangin, sabi niya, tungkol dun sa bahay na imposible sa tao na mangyari na maipagawa ang bahay. Pero sa Diyos, walang imposible. Tapos yung pagsalita ho niya yun, dumadalayan kami na magkaroon ho ng miracle. Talaga hong naramdaman ko na umiikot yung hangin sa amin hong sala. Malakas na hangin, talagang dumadagundong. Kaya sabi ko, Panginoon yun, tinugon na yung ating dalangin. Tapos, ayun na nga ho, siya po yung ginamit. Yun na ho, sinabi niya sa inyo na yung sinabi niya na meron siyang sitwasyon na beyond her control. Pero siya ho yung ginamit ng Panginoon para ho maipatayo yung bahay, pati na rin ho yung aking kapatid na si Jack. Kaya, tunay ang Diyos po ay mabuti, hindi ho siya nagsasawa na
natulungan tayo sa araw-araw ng ating buhay. At naisip ko ho, yung verse na sinasabi na, sabi niya, ako'y naging bata at at ngayon matanda. Gayon man ay hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan. At gayon din yung mga binhi na nagpalimos ng tinapay. Kaya totoo po yun, simula sa pagkabata namin hanggang pagtanda, lagi hong ando ng Diyos. Hindi kami iniiwan, pinababayaan. Isang nga ho, naalala ko nung kabataan namin, sabi ho niya, nung dagdagan ko lang ho yung sinabi niya, yung sa mangga, hiwa-hiwa, ganyan. At minsan ho, minsan wala kami, magsasayang lang tapos walang ulam. Tapos, one time ho, nagsaing ako, gutom na ako. Tapos biglang, nagsaing. Ano ulam? Walang ulam. Eh di, sabi ko, dumalangin ka. Dumalangin ako, Panginoon, nagsaing na ako, wala pong ulam. Magpadala po kayo ng ulam. Tapos wala pa hong 30 minutes, may kumakatok na ho sa gate. Sabing gano'n, Tihiling, padala ho ng ulam, tioklet. Nako, hindi lang ulam, masarap pa ho. Kaya, yun ho ang kabutihan ng Panginoon sa amin. Lagi hong may ginagamit na tao para ho punan na ang mga pangailangan. Ayun. Ayun po. Ano pa ba? Ayun. Meron din ho akong sitwasyon dun sa ibang bansa na hindi ko makakalimutan din na may pinapaalala ho lagi ang Panginoon na salita niya. Sabi niya, nung nagdadrive po kasi ako pauwi ng bahay, bigla mag-change lane ako. Tapos sabi ko, wala naman chinek ko yung side ko. Pag-change lane ko ngayon, biglang may marurot na sasakyan. Pero nakaiwas ho uli ako. Tapos nag-drive ho ako. Maya-maya, yung sasakyan na nandun, bibinisinahan ako, busina. Ay, bakit kaya? Wala naman ako, hindi ko naman nabunggo. Hanggang sa tumabi na ho ako kasi binubisinaan ako. Tapos paglabas ho ako, inaabuso ako, sabing gano'n. Binangga mo ako, hindi ka ako, wala namang gasgas yung kotse ko. Pero yung kotse niya, piing na ho. Sabi ko, ano kaya yun? Sabi, hindi, talagang inaabuso ho yung salita ho siya ng salita. Sabi niya, may pulis akong kakilala dyan, may ganyan. Ko, tahimik ka lang ako. Sabi, hindi mo ako kilala. Sabi ko, hindi tayo magkakilala, kaya tahimik lang. Tapos biglang dumating sa akin, manalangin ka. E di, naghiwalay na ho kami, pero kinuha niya yung aking detalye, mga details ko, kasi magsusumbong ho daw siya dun sa police. Tapos kinuha yung insurance, yung aking insurance na car insurance. Sabi niya, sige, kailan mo itong bayaran? Ako, hindi ko naman i-UP, kasi paying na ho talaga. Parang naghahanap lang ho siya ng masisisi. Pero sabi ko, Panginoon, kasi kinakabahan pa ho ako nun. Sabi ko, ano ba nangyari? Tapos, dumalangin ho ako, Panginoon, sabi niyo na like kayong nasa amin, hindi niyo kami iwan, pababayaan man. Tapos, sabi niya, may isa awit ho, dumating yung sagot ho, yung awit ho yung dumating na sagot. Sabi niya, yung kung awit na, He will do it again. Sabi niya, kung paano kita hindi pinabayaan noon, tinulungan kita noon, ngayon, kasi medyo late lang ho yun, tutulungan pa rin kita. Ako yung Diyos kahapon, ngayon at bukas. Tutulungan kita, wag ka mag-alala, be still, sabi yung ganun. Tapos kinabukasan, tumawag na ho yung nakabangga. Yung insurance na nakabangga, sabing gano'n, hindi na namin tutuloy yung reklamo kasi hindi naman talaga nabangga. Kaya purihin mo ang Panginoon. Meron pa ho isang sabi ni nanay na sabihin ko daw ho, noong nandun na rin po kami nasa kwarto ko ho ako noon at that time sa ibang bansa. Bigla ho akong, siguro mga bandang COVID times ho yun 2020. Bigla ho akong may narinig na isang tunog ng parang trompeta parang ganun, trumpet.
sabi ko, baka may nagpa-practice lang sa kapitbahay. Ang haba, bilang umaba, siguro 1 minuto na, baka mamaya, second coming na, maimang coming. E di, labas ako. Tingin, wala, sabi ko gano'n. E di, sabi ko, Lord, ano po yun? Ang haba, mga 2 minutes pa, ang haba. Nako, ano po ba, second coming na ho ba? Tingin ako sa langit, wala. Pero ang haba ho talaga, as in, sa langit ho nanggagaling yung tunog. Kaya sabi ko, Panginoon, tunay, sabi, reminder yan, na malapit na siyang dumating. Kaya sabi ko, salamat po, Panginoon, na narinig ko. Sabi ko, narinig ko yun. Tapos, okay na ho? Yun nga ho, ano pa ho ba ang aking sasabihin? Kundi napakabuti ng Diyos. Praise the Lord na Huda. Basta, ang sabihin ko lang ho, yung sa awit, na lagi kong sa mula pagkabata, sabi niya, sa lahat mga pagsubok natin na naranasan, sabi ng awit, through it all, I learned to trust in Jesus, I learned to trust in God. Through it all, I learned to depend upon His Word. Ito lang ho talaga ang ating panghahawakan, yung salita niya, na anumang klaseng pagsubok ang dumating sa ating buhay, ito lang talaga, di ho ba? Kasi buhay ho ang Diyos. Buhay na Diyos. Kaya ho, sabi ko nga ho, lahat ng naranasan ko sa ibang bansa, lahat ng pagpapala niya, kabutihan niya, talagang nagdudugtong-dugtong yung kanyang kagandahang loob, awat biyaya, kabutihan na walang hanggan. Kaya sabi ko sa sarili ko, yung kanta, yung awit uli na, all that I am and all that I hope to be, I owe it all to Thee. Diyos lang ho. Ang talagang maasahan natin sa lahat ng oras, araw na ating buhay. Kaya purihin po ang Panginoon. Sabay tayong baba. Tsaka muna. God can make a way where there seems to be no way. Maraming susi ako narinig. Nagagalak ako dahil totoo yan. Ulit-ulit sinasabi sa inyo noon pa, agahan niyo punta niyo para marinig yung mga susi. Minsan ako ay nalulumbay. Yung problema, singit ako ng kapraso. Sabi ni Sister Flor, Diso, umami ka ng susi. Oo nga, ano. Ako nga na nagtuturo, ako pa na-lecture ni Ate Flor. Kaya nga, sa inyo lahat, ano sabi? Ito ang aming itinataas sa aming buong buhay. Ang banal na kasulatan. Nagsimula kami ng unang mga isang mangga. Hinahati. Makapal yung 2 pisngi. Yung buto, nag-aagawang kami. Kasi maraming masisip-sip sa buto. yung 2 pisngi, hahatiin sa 4. Edi ubus agad yun. Kaya kami agawan sa buto. Ngayon, ang sabi nga, magsimula ka sa Panginoon at magtapos ka sa Panginoon. Magsimula ka sa Espiritu at magtapos ka sa Espiritu. Huwag kang magtatapos sa lama. Galang ako nang marinig aking mga anak na ang mga patuloy nila ay nakasalig sa salita ng Diyos.